hapon aralin natin yung tinatawag na immune system para hindi po tayo basta-bastang ma-deceive. Tama? Bakit ayaw dito ng slideshow? Okay. Marami po kasing mga produkto, maraming mga companies na nagpa-promise about the immune system. Right. So, pag sinabing immune system, nakita niyo ba yung picture natin? Para siyang sinong may ganyan? Cartoons, di ba si Batman? Yes, Doc. Okay, yan si Batman. Ngayon, importante malaman natin to para pag may na-encounter tayo, okay, sasabihin nila, ay yung aming product napakagaling sa immune system. Okay, at least after nyo matutunan ito, hindi tayo basta-bastang masway, hindi tayo basta-bastang ma-deceive kasi alam mo kung ano yung immune system. Now, what really is the definition of immune system? So, the immune system ay lahat ito. Okay? These are all the parts of the immune system. Okay? Number 1 is the adenoids. Found baba ng ating nostrils. Nandun yung sa sinuses. Yan ay adenoids. Siya ay part ng immune system. Namamagayan kapag meron tayong inflammation sa sinuses. Kapag may inflammation ng sinus, sinusitis. Okay? Kasi nga, inflammation is siya yung pangalan, general term of all diseases. Kapag nagkaroon ng problema ang sinuses, sinusitis. Okay. Lahat po tayo may sinuses. Pag ang adenoids na mamaga, nagkaroon ng inflammation, adenoiditis ang pangalan niyan. And then pag tonsils is part of the immune system. Akala natin, ay, sumasakit ang immune system ko. Kapag sumakit yan, nagiging inflame yan. Pag na-inflame, anong tawag? Tonsillitis. Lahat ng itis, may inflammation. Yan yung lahat ng sakit. So, ang tonsils is part of the immune system. Okay, the thymus gland, it is found dito. Yan yung thymus gland, the T cells. And in the spleen, okay, spleen is part dito yan sa may left. Okay? Below ng konti ng ating breast. Okay, then the Peyer's spots, yan po ay matatagpuan sa ating pancreas at sa sa ating mga colon. Maliliit yan siya. And then lymph nodes, etong mga to, sa kilikili, sobrang daming lymph nodes from head to toe. The lymphatic vessels, lymphatic from the word lymphatic vessels. Mahaba din po ang lymphatic vessels. Appendix is part of the immune system. Okay? Actually, the appendix in the book, in the medical, there is no known functions. Pero pinagtalunan namin yan during our class. Sinabi namin, according to the book, appendix has no known functions in the body. Okay? No functions. Pero sinabi namin, ilalagay ba ng Diyos yan dyan na walang dahilan? Okay? So, and next is the bone marrow. So, these are all parts of the immune system. Madami pala. Alright. Pero merong pinakamatinding role, key players about the immune system, which is found in the bone marrow. Okay. Particularly the white blood cells. So, tandaan nyo ha, pag sinabing immune system, lahat ito. Pag huwag kayong bastang ma-deceive, huwag kayong bastang masway, ay magaling sa immune system. Now, come to think, kung halimbawa may produkto, dapat isipin mo kagad, papaano ba lalakas ang immune system dyan? Tama? Paano lalakas lahat ng itong binanggit ko? Because this is the major players of the immune system. Now, what is the meaning of immune system? Okay, ito na yun. The immune system is the body's natural defense against diseases, disease-causing agents such as bacteria, viruses, and parasites. Okay, pag sinabing immune defense, okay, parang bahay, di ba lalagyan natin ng gate? Sila yung gate. Okay?
Sila yung gate, sila yung defense, pinakaunang defense para hindi ka basta-bastang pasukin ng magnanakaw o mga masasamang tao. Tama? Yung pinaka-rule ng immune system natin is the natural defense against causing agents. Siyempre sa body natin, mga bacteria, viruses, and parasites. Bakit kailangan natin na i-cover or magkaroon ng defense? Because these bacteria, viruses, and parasites is very much harmful to our human body. Bakit sila nagiging harmful? Because the best environment for the bacteria, the viruses, and the parasite is our body. Gustong-gusto nilang tirhan yung ating body. Why? Ang daming nutritions, kumpleto, naandyan lahat. So ang gagawin nila, remember, lahat ng bacteria, viruses, and parasites, ito yung ating mga, ano nga natin sila? Mga ka-competitors. Kaya nga, yan ang mga dahilan kung bakit nilagyan ng mga masamang component ang mga pagkain. Para hindi kakainin ng mga bacteria, viruses, and parasites, lalagyan nila ng mga chemicals para hindi masira. Okay, iyan yung rason. Tapos, yung ating katawan, instead na ingatan natin, magkaroon tayo ng magandang natural defense or barrier, strong barriers, ang ginawa natin, tayo pa mismo nagpasok. Okay? So, what will happen to the immune system pagdating ng time na sobra na natin siyang inabuso? Alright. The immune system is made up of a complex and vital network of cells and organs that protect the body from infections. Kung nakita niyo yung pinakita ko kanina, lahat yun ay part. Tulong-tulong. Di ba sabi ko, the most powerful and the most intelligent in the whole universe is walang iba, our human body. Remember, the diagnosis can lie. The doctor's diagnosis can lie. The laboratory diagnosis can lie. But your body never lie. Our body never lie. Tandaan nyo yan. Hindi siya basta-basta natin na maluko. Because this is equipped with the amazing works of God. Gawa ng Diyos ito. Kaya wala po tayong kasing amazing compared to any high technology in this present world. This body is the most amazing and very much intelligent among creations. Alright? Kaya lang hindi nga natin nakita. That's why lagi tayong takot. Lagi tayong takot. Nakita lang, oy, may infection, takot ka na. Because you don't know how your body works. Remember, it is a complex and vital network of cells and organs. Meron ng cells, meron pang organs, okay? To protect the body. Okay? It plays an important role in identifying and eliminating abnormal cells. Hindi basta-bastang ilikhain ng Diyos itong katawan na ito para lang mabilis atakihin ng mga maliliit na bacteria, viruses, and parasite. Can you imagine, these bacteria, viruses, and parasite sometimes cannot be seen in the naked eyes. Kailangan pa natin gumamit ng microscope. Why? Sa sobrang liit nila. Pero bakit tinalo tayo? Bakit tinatalo yung ating body? Na kung tutusin, this is very much amazing. Ano kayong nangyari? Bakit tinalo yung katawan natin? Nagkaroon ng infection. Ang infection, bunga yan ng inflammation. So, what happened to the immune system? Yung pinaka-defense. Lahat ng binanggit ko kanina, pag sinabi immune system, this is the barrier. This is the defense para hindi tayo pasukin ng kalaban. So, the human immune system is divided into two broad groups. Meron tinatawag na acquired immune system at meron tinatawag na innate immune system. Pag sinabing acquired, always working to protect the body and does not require any special preparation to stop infections. Acquired immune system. See? Always working to protect the body does not require any preparation to stop infection. Di mo kailangan. Ay, kailangan natin to para ma-stop infections. No. This is already acquired immune system. Built in. Okay? Naandyan na siya. Trabaho na niyo yan. Hindi mo kailangang utusan. Na-amaze ba kayo?
Okay? So number 2 is the innate immune system. Ito yung types of the immune systems that we have. Needs to be primed before it can work to its full effectiveness and is only really effective after it has seen a possible effective agent before. So these are the two types of human immune system. So unawain natin, ano ba yung acquired, ano ba yung innate? Biruin mo immune system na lang, may innate pa, may acquired ba? Ano ba yan? So these are the two, these are the major players. Ito yung sinabi ko kanina. Ang pinaka-strong or the major players, no, these are the macrophages. The major players in the immune system are the macrophages. Pag sinabing macrophages, ano daw? Pag sinabing macrophages, parang Pac-Man. Okay? Ini-engulf. Pag may nakita ng i-engulf, the T cells, these are the major players in the immune system. The T cells or the helper cytotoxic or the memory. Isipin mo, ang immune system may memory. T cells pa lang. Pag sinabing T cells, this is thymus cells. Meron siyang helper, may cytotoxic, merong memory. Okay. This is part. Major players lang to, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. Now, yung isa pa sa major players is the B cells. Pag sinabing B cells, this is the bone cells, the plasma, and also it has memory. At yung last is the antibodies. Ano kaya tong mga ito? So kung isipin nyo, these are the major players of the immune system. Ang daming immune system. These are the parts of the immune system. But the key players, kung makikita nyo yung thymus gland, ang liit niya. In between the thoracic, both thoracic, left and right thoracic, andun po yung thymus gland na napakaliit. No? So yan ay merong pinakamatinding ginagawa para to protect our body. Now, white blood cells, ito na siya. Oh, wait lang. So now, the white blood cells, here we go. Okay. The white blood cells, particularly the lymphocytes. Okay? Pag sinabing lymphocytes, white blood cells is part of our whole blood. Pag sinabing whole blood, okay, number 1, may red blood cells, carries oxygen. Okay, white blood cell, no, the red blood cells that carries oxygen and through the hemoglobin, okay? Yeah. Merong platelet, merong plasma, merong white blood cells. At merong, yun yung mga parts ng blood. Okay. Now, let's go to the white blood cells. Kasi ito yung pinaka-key players in the immune system. So, short lang, pag may nagtanong, para saan ba yung immune system, para saan ba yung product na yan? Ang galing yan sa immune system. Pag narinig nyo yung immune system, ang pinaka-key players of the immune system is the white blood cells. It is found in the blood. Ang white blood cells has different parts. No, meron pa siyang different parts. Okay, tandaan nyo na ang white blood cells ang pinaka-key players as a defense in our body. Okay, the lymphocytes have two types. Okay, the T lymphocytes and the B lymphocytes. Lymphocytes na nga lang, meron pa siyang T lymphocytes, meron pa siyang B lymphocytes. The higher rank official of the immune system and have the sophisticated mode of action. Siya yung pinaka-higher rank. So pag sinabing immune system, do not forget, it is found in the blood, particularly the white blood cells. Kaya pag may nag-offer sa'yo ng product, does it work to my immune system? So alam mo na, what is the particular component that really works in my immune system that can really address or boost my white blood cells? Is there a component of your product that really boosts my immune system? Particularly the white blood cells. Tandaan niyo po yan. Si white blood cells, tandaan nyo, kumbaga sa sundalo, siya yung pinaka-higher rank officials. Ano bang pinakamataas sundalo? General. Siya yung pinaka-general. Okay? Nasa ating dugo. Kung ayaw mong magkasakit, at kung gusto mong mabilis ang paggaling ng sakit, well, you need to address first your blood before anything else.
Huwag niyong kalimutan yan. Gusto mong gumaling? May sakit ka na. Nasa present ka na ng state of diseases. Sino ba ang nagre-repair? Of course, the cells. Makaka-repair ba si cells without the white blood cells? Of course not. Because the white blood cells prevent the bacteria, the viruses, and the parasites, and the harmful factors that can really affect our body. Sila yung pinaka-defense. So kung gusto mong gumaling ng mabilisan, ayusin mo dugo mo. Pag inayos mo yung dugo mo, nilinis mo yung dugo mo, then the white blood cells can do its functions to its own sa iyong kanyang kakayanan. More than that, because it is the higher rank officials in our body. Their importance is highlighted by the fact that an absence of lymphocytes, remember, those people with AIDS, sila po ay zero lymphocytes. Lahat ng tao na may AIDS, okay? Zero ang lymphocyte. Absent ang lymphocyte. Pinatay ng virus. AIDS is a virus. Okay? Wala pong absent po ang lymphocytes. That's why the AIDS patient is immunocompromised. Pag sinabing immunocompromised ang mga AIDS patient, madali silang pasukan ng kahit anong mga infections. Why? Walang defense. There is no lymphocytes that will attack the virus. Remember, AIDS is a virus. It's not a bacteria. And virus has no any known medicine. Wala pong medicine ang virus. That's why COVID is a virus. No known medicine. Lahat ng virus has no known medicine. Alright? So leaves the body unprotected from infections and finally leads to its early death. That's why hindi po talaga sila tumatagal. Because immunocompromised. Wala pong lymphocytes. Now, so, balikan natin si white blood cells because siya yung pinaka-higher rank officials. Ito yung kailangan nating palakasin. Ito yung kailangan natin bigyang pansin kung ayaw mo magkasakit, kung gusto mong mabilis gumaling, ayusin natin ang ating dugo, particularly the white blood cells. So these are the part of white blood cells. White blood cells na nga siya, meron pa siyang 5 anak. Okay? Meron pa siyang 5. Okay. Anong trabaho ng white blood cells? Remember, kung magpakuha kayo ng laboratory, tingnan niyo yung result kaagad. Pag sobrang taas ng WBC, laging unang titingnan ng mga doktor. Pagtingin namin sa laboratory result nyo, ang taas ng WBC, it means you have an infection. It means you are in the presence of inflammation. Why? Merong nakapasok na mga bakterya, nakapasok na mga fungi, at kung ano-anong parasite. That's why, magkukumpol. Kumbaga, sa sundalo, lulusob sila. Kaya pag lumusob na sila, dahil ifa-fight nila yung mga pathogens na yon, pagkuha ng dugo, sobrang taas ng white blood cells. Yan yung rason kung bakit mataas ang white blood cells sa laboratory results. Titingnan kagad ang taas ng infections. Alright? Now, ano bang trabaho niya? The cells of the immune system. Yan yung pinaka-white blood cells. Made inside the bone marrow. Yan yung sinabi ko kanina. Ang pinakamatindi, the higher rank officials is the white blood cells. Ginawa siya inside the bone marrow. WBC travels through the body inside lymph. Okay? Vessels which are in close contact with the bloodstream. Tawag dito, nagfo-flow siya sa lymph. Okay? Sa lymph. Doon siya pumapasok, no? There are several types of WBC. Iba-iba po ito. Kaya pag tiningnan ko yung result ng isang pasyente, tinitingnan ko ang neutrophils, tinitingnan ko ang monocyte, eosinophil, basophil, lymphocytes, and plasma cells. Lahat ito titingnan. Kasi yung 5 na ito, may kanya-kanya silang trabaho, may nakatuka. It has its own functions, especially si neutrophils, engulf and destroy. Anong trabaho ng neutrophils?
Sa result, ang taas ang neutrophils count. Ibig sabihin, maraming bakterya ang pumasok sa'yo. That's why ang taas ang neutrophils. Ang trabaho ng neutrophils, itatrap nila yan. Itatrap. Oops, may pumasok ditong bakterya. Trabaho ko to ha. Saka ka na lang monocyte. Trabahuin ko muna to. Pag may bakterya, may parasite pumasok, si neutrophils ang unang aatake. Okay? Naka-enclose sila in one cell. But they have their own functions. Why? Baka mapagod attack kapag may bacteria at parasite is the neutrophils. Tandaan niyo yun ha? And then mga, yung tawag dito, yung mga, pag halimbawa ay may sa rhinitis, pag may mga naamoy ka, allergens, okay? Ang trabaho ng neutrophils, kapag may allergens na na-encounter ka, bacterian, parasite, sila yung unang aatake. Okay, sasabihin niya, ops, trabaho ko yan. Huwag ka munang magulo monocyte, trabaho ko yan. So, i-engulf niya yan. Parang igaganon-ganon niya. Okay, itatrap niya, engulf, and then papatayin niya. But, there are some bacteria, parasites, and allergens na hindi niya kakayanin. Here comes the monocyte. Taga-rescue si monocyte. Kumbaga si monocyte, kung ano yung hindi nalinis lahat ni neutrophils, siya yung nakaabang. Ops, hindi mo natapos trabaho mo, ako naman. So isipin nyo, ganun ang ating white blood cells. Ako naman, hindi mo natapos. Kumbaga yun yung mga remains. Okay, yung mga hindi niya nagawa, hindi niya natapos, hindi niya naano lahat. So si monocyte nandun nakaabang. Teka lang, hindi mo nagawa yun lahat. So ako ang maglilinis niyan. I-engulf niya, i-destroy. Okay? So remember, the parasite is neutrophils and monocyte allergens, bacteria, and also the bacteria, parasites. Actually, there are parasites na kaya nila. But the eosinophils, trabaho naman ni eosinophils, mga matitinding parasite na pumasok. Okay, may pumasok na parasite. Parasite na galing sa pagkain, especially the pork. Okay, sa mga pagkain, part. Sabihin ni neutrophils, "Oy, hindi ko trabaho yan. Ikaw, eosinophil. Ikaw ang may trabaho niyan." Okay? So, si eosinophil ang magpa-fight kay parasite. Alright? So, ang sunod naman si basophil. Si basophil, siya yung magre-release ng histamine. Okay? So, kapag mag-release ng histamine, okay, diyan magugulat ka. Si basophil, pag nag-release na siya ng histamine, mapapansin mo, may mga mucus na, okay? May mucus na lumabas. Okay? Mainit ka na, okay? Bakit kailangan iinit? Kasi kapag mainit ang katawan mo, hindi, ikaw kaya pag mainit na lugar, gustong-gusto mo maggumalaw, lumikot? Di ba hindi? Yan yung rason. Si basophil ang magtatrabaho niyan. That's why, pag maraming bakterya na nakapasok, magugulat ka, sinisipon ka, iniubo ka, hindi nilalagnat ka. Why? The basophil release the histamine. So, pag nag-release si histamine, mainit. So, ibig sabihin, kapag mainit, hindi sila malayang makabiyahe kung saan-saan. Okay? Hindi sila makalipat kung saan-saan. Ang init eh. So, manghihina sila. Yan yung body defense. Tapos, ikaw takot na takot ka pag nilagnat. Ibig sabihin, pag nilagnat ka, it is a body natural defense. Para hindi sila gumala kung saan-saan. Di ba pag malamig, ang sarap gumala? Magaan, okay, kung saan-saan ka makalusot, hindi ka mapapagod. While kapag mainit ang environment, naku, talaga namang para kang masusunog. So yan yung body natural defense na nakalagay, innate immunity. Alright? So lymphocytes, ito na. Si lymphocytes attack specific pathogens. Pag sinabing pathogens, these are including viruses, including cancer cells. Okay? Now, pag sobrang taas ang lymphocytes, particularly patients with high cancer cells count, ang taas ng lymphocytes nila. Alright?
Pag sa laboratory ang taas ng lymphocytes, it means meron pong presence of bad cell, the cancer cells. Attack specific pathogens. Yung mga bad cells, trabaho ni lymphocyte yan. Plasma cells produce antibodies. See, dito na tayo. Si plasma, this is also part of the white blood cells. Si plasma cells produce antibodies. Ano ba ang antibodies? These antibodies, para siyang naka-attach siya sa antigen. Ito yung cell, kunyari ito yung cell. Sa dulo ng cell, merong antigen. Yung antigen na yan, yan yung parang satellite. Okay, satellite. Si antibodies, siya yung tawag yan? Si antibody siya yung parang part of the satellite. Alam niya, oops, nandun pa yung isa, uy, nandun yung gumala. Itatrap niya yan. Itatrap niya. Parang aangklahan niya para walang makapasok. Walang makapasok sa loob ng cell. Because the virus, the bacteria, and the parasites, kailangan nilang sirain yung cell. Why? Nandun yung pinaka-DNA natin. Kailangan nilang i-damage yung ating DNA para hindi na mag-develop, hindi na mag-restore, hindi na ma-repair yung damaged system ng isang tao. Yun ang trabaho ng mga bakterya, ng viruses, mga parasites. Sisirain nila yung ating body. It is their form of survival. Kaya wag tayong patatalo. Magpapatalo tayo sa kanila, liliit nila, insulto sa atin yun. Di ba? Mas tinalo tayo sa mga sobrang kalilit na halos hindi natin nakikita, but they are also powerful. Sipin nyo, kaya nila tayong sirain. Kung meron, sabi ko nga kung meron mang matinding maninira, hindi yung kapwa mo kundi itong mga tong kalaban natin, hindi nakikita ng ating mata. Hindi tayo nag-iingat. Okay? So hindi natin binigyang pansin na ang kalaban natin ay hindi natin madalas nakikita. Pero pinapabayaan natin ito until magkakaroon na ng matinding problema. So this is the power of our blood, particularly the white blood cells. Ang galing nila. Kanya-kanya silang trabaho to make sure na walang makapasok. Kung may nakapasok man, ang dami nila, 5 na magtulong-tulong at hindi lang po yan. Okay? So, yan yung power ng ating blood. There's power in the blood. Especially white blood cells. It has power. Why? Pananatilihin niya yung ating katawan na hindi dapat ma-damage ng mga maliliit na kalaban. Right? Pero hindi natin ito binigyang pansin. Mas inuna nating pinansin yung cell daw, stem cell. Walang magagawa ang stem cell kung hindi mo ayusin ang blood mo muna. Okay? Now, these are the organs of the immune system, which binanggit ko na kanina. Alright, the lymphocytes. Kanina sinabi ko, lymphocyte attack a certain pathogens, especially cancer cells. Okay? Tandaan niyo yan ha, lymphocytes, pag mataas yan sa blood CBC nyo or sa lab result, it means there is a presence of strong pathogens, especially the bad cell. Okay? Small white blood cells that play a huge role in defending against disease. 2 types of B cells and T cells make antibodies to attack toxins. T cells help destroy infected cells. The thymus gland, it is a small organ located just behind the breastbone. This is where your T cells mature. T cells, pag sinabing T, thymus. Okay? Yan is part of the immune system. The lymph nodes, small bean-shaped structures that produce and store cells that fight infection and disease. When you have an infection, your lymph nodes can get larger and feel sore. Pansin nyo, pag may sugat ka, natinig ka, and then nagkaroon ng pus or nana, magtataka ka, ang sakit ng mga lymph nodes mo, lumaki. Magpasalamat ka, why? Tinrap nila yon. Pati sila, tinrap nila para hindi lumipat kung saan-saan. Hanggang dun lang sa area na yon. Yan yung trabaho ng lymph nodes. Itatrap nila parang
station. O, kung pansinin nyo, the whole body has a lot of lymph nodes. Teka lang ha, ano ko, nakalimutan ko kung ilan lahat. Okay? So, ang total lymph nodes ng ating body is about 500 and 800 lymph nodes spread throughout the body. About 5 to 800 lymph nodes. Ang dami, no? Especially dito sa neck. Ang dami dito sa neck. Why? Bakit ginwardyahan dito ng sobrang dami? Because alam ng Diyos na kailangan protektahan to dahil pag ang infection umakyat sa brain, ay wala na. Pwede nang mag-shut off ang buong katawan ng isang tao. That's why maraming guards dito, maraming lymph nodes dito sa ating leeg. Para to make sure na hindi umakyat yung infection towards the brain. Yan yung trabaho ng lymph nodes. Bone marrow, the yellow tissue in the center of the bones that is responsible for making white blood cells that are destined to become lymphocytes. Ang spleen, dito, the largest lymphatic organs in the body. Siya ang pinakamalaking lymphatic. Spleen is part of the lymphatic that fight infection or disease. It also help control the amount of blood in your body. Alam nyo ba si spleen ang nagsasabi, oy, matured na yung dugo nyo. How many days na namamatay ang dugo natin? Namamatay ang dugo natin. 120 days. Every 120 days, namamatay po ang dugo natin. At si spleen po ang nagsasabi niyan. Because spleen is the final filtration of our blood. Siya ang nagtatrabaho niyan. The final filtration of the blood. Si spleen. Sasabihin niya, ops, teka lang, malapit ng mag-mature. That's why namamatay yung ating dugo. At isasama, ang tanong, tinanong ko to sa proctor ko dati. Naisip ko, mula nung ipinanganak ako hanggang ngayon, gaano na ba kadumi yung dugo? Sige, mula pa sa womb up to now, paano yung dugo? Hindi ba yung nadudumihan? Because that time, hindi ko alam. Kaya naitanong ko yun sa aking professor. And then, I found out na si spleen pala ang nagsasabi, ops, teka lang, kailangan mo nang mamatay red blood cells. Tapos na ang trabaho mo, 120 days lang. So, saan mapupunta? Sa ating feces, sa ating dumi. And then, if you notice, yung ating dumi, sobrang brown na brown. Sobrang brown na brown. So, it means na kasama na po yung ating red blood cells. So, this is part of the immune system. Now, ano ba yung immune system na sinasabi? Innate and acquired. Merong dalawa. Okay. Pag sinabing innate, di ba sabi kanina, does not require any preparation, no? Para gumawa siya ng defense. No. Pag sinabing innate immune system, resistance of skin. Yung ating skin is part of the immune system. Siya yung pinakaunang defense. Covering. The largest organ in the body is the skin. Tandaan nyo yan ha? The largest organ in the body is the skin. The largest muscle is the puwet. The strongest muscle is the tank. Okay? So, tandaan nyo yan. The strongest muscle is the tank. Hindi po ito. The tank. Okay. The largest muscle is the puwet. Okay? So, tandaan natin, destruction of organism by the acids in the stomach. Even the lining of our stomach. Okay? Siya po ay merong nakalagay na innate immune system. Part of the hydrochloric acid. Remember, hydrochloric acid is part of the innate immune system. Pag sinabing innate, built-in. Andyan na. Hindi kulang-kulang. Alright? Chemical compounds in the blood. That is the innate immunity. Chemical compounds in the blood. So, yan yung mga naka-built-in na hindi mo kailangan, oy, kailangan natin kumain ng ganyan. No, naandyan na yan. Trabaho na nila yan. Cells called macrophages that ingest foreign objects. Si innate immunity, automatic na merong macrophages. Parang pakman. Ops, automatic yan. Di mo kailangan utusan. Alam nila yun. Ops, may nakapasok. Pak! Para silang mga, basta ginagano nila. So, yun yung trabaho ng innate immune system. It is the natural defense na hindi mo kailangang utusan,
nagtatrabaho sila ng kusa according to its functions. Ano naman yung acquired immunity? There are two types of acquired immunity. The B cell immunity and the T cell immunity. Si B cell from bone marrow consists of bone marrow cells, produce antibodies involved with primary and secondary response. Si T cell naman, thymus immunity, consists of T cells. T cells have two types, the T helpers and the T killer cells. These T cells, siya po talaga ang nagfa-fight ng mga cancer cells. Okay? So the thymus cell immunity, especially the T helper cells and the T killer cells, are the one na nag-fight ng cancer cells. So these are the acquired immunity. Now, tingnan natin, ano ba talaga yung dalawang yan? Yung sinabi ko kanina, the innate immunity. Okay, dito tayo sa acquired para maliwanag. Merong dalawa, innate and acquired. Si innate, alam natin yan. Okay, automatic. Si acquired, dito tayo. Si acquired, may dalawa, active and passive. Si active immunity develops in response to an infection or vaccination. Kaya nga ang mga baby nagre-receive ng mga vaccination. Kaya nga, immunization. Pag sinabing immunization, this is part of the acquired immunity. Immunization, yung BCG, yung polio, akala nyo gamot yan, bacterias yun. Mga sakit yun. Kailangan i-introduce sa ating body para magkaroon ng immunity. Kapag nandun na sila, magiging friend na sila sa ating own immune system, hindi na sila harmful. But it takes time para magiging kaibigan. Okay. That's why sa mga baby, kapag nag-inject ng BCG, yung pinakauna BCG, okay, Bacillus, nakalimutan ko na, Bacillus thuringierae, okay, na ang tinawag yan according to dun sa tao na naka-discover, yung Bacillus. Ano ba yon? Para saan ba yon? To protect the lungs, para hindi magkaroon ng tuberculosis. Ayan. Kung ano-ano pang mga trabaho ng mga vaccinations na yan. Ang tawag dyan ay acquired. Na-acquire mo lang from vaccination. There are two types of vaccination, the natural and artificial. Natural, antibodies develop in response to infection. Yun yung galing sa mga ini-inject during babies. Okay? So, kailangan mag-develop niya ng immunity towards different bacteria, viruses, parasites, para pag pumasok yan, alam na ng katawan, alam na ng mga yan, ay meron din siya yan, hindi na ako papasok. See? Bakit yung HEPA A, HEPA B, merong injection, vaccination. Why? Ini-introduce para magkaroon ng immunity. Hindi po yan gamot. Akala nung iba yung mga vaccination na yan ay gamot. No, it is a bacteria, it is a virus, para lang ma-introduce sa katawan natin, para pagdating ng time na ma-expose ka in the environment na sobrang taas ng ganyan, hindi ka naatakihin. Bakit? Ay meron siya, katulad ko sa loob ng katawan niya, matalino sila. Remember that? Ang lilit nila pero ang talino nila. Tinalo pa tayo minsan. Okay? Alam nila, ay hindi na ako papasok dyan. Meron na eh. Okay? So, the artificial antibodies develop in response to a vaccination. So, these are the active immunity according to the immunization. So, passive immunity develops after you receive antibodies from someone or somewhere else. Okay, natural and artificial antibodies received from mother through breast milk. Ayan na. Ang pinaka-strong antibodies na sinasabi nila na may product daw colostrum para daw sa immune system, strong immune system. Wala na pong kasing powerful ang colostrum from the first breast milk of a mother, and that will protect us lifetime. Di mo na kailangan ng colostrum, my dear, na galing sa ewan ko lang, saan pang galing yung colostrum nila. Nakakatawa. Tinalo pa yung colostrum ng ating mother.
The colostrum that we get from our mother, the first breast milk, can able to protect us for the whole lifetime. Yan yung power na nakuha natin from our mother. At hindi yan kailanman ma-erase sa katawan natin. So that's the power of breast milk, the colostrum. Eh yung mga nanay dyan, naaarte. Okay. Mas inisip mo sarili mo, hindi mo inisip yung kalagay ng anak mo. Ayoko magpa-breast milk kasi baka masira yung aking figure. Sige, kawawa ang anak mo. Iba ang antibodies na galing sa nanay. That antibodies cannot be compared with any antibodies from vaccination. Never. Okay? So tingnan niyo yung batang from the breast milk, hindi sakitin. Payat sila, pero napakalakas ng immune system because that came from the mother antibodies from the acquired and passive immunity. Okay, artificial antibodies received from a medicine. Example, gamma globulin injection. Yung gamma globulin, okay? Meron pong ganyan, i-infuse, okay? Especially sa mga taong may immunocompromised na immune system. Ayan po ay binibigay po yan through IV injection, no? So infusion. So kung makikita nyo, nakaka-amaze yung nilikha ng Diyos sa buhay natin. Kung tutusin, pag alam natin to, hindi ka bastang mataranta, hindi tayo bastang magpanic. Why? This body is equipped with a natural defense. Kaya ka lang natatakot, kaya ka lang nagkaroon ng panic, anxiety, because you don't know how your body works, how amazing it is, no? So, yan po yung mga nilikha ng Diyos natin. Alright, so dito tayo sa lymphocytes, immune system, the innate and the adaptive. Okay, tingnan nyo yung innate immunity. Di ba yung innate, yun yung mga natural defense na hindi mo kailangan utusan, hindi nanggagaling sa outside, but from inner, from the word innate, inner, nanggagaling yan sa ating dugo. The innate immunity is from the blood, the white blood cells. Now, the adaptive immunity, andyan yung T cells and the B cells. Alright, titingnan nyo yung CD4 cell. Ang CD4 cell, kapag bumagsak ng 500, kadalasan sa mga AIDS patient, yung mga AIDS, okay? Yung may mga AIDS patient, no? Kapag may AIDS ang isang tao, ang laging pinapakuha na laboratory is the CD4 cell count. Si CD4 T cell count, pag bumagsak ng 500, it means you are positive with HIV. Okay? Pero kapag hindi bumagsak ng 500, I have a lot of patients na na-encounter na may mga HIV, no? Na mga HIV. I have one in Cebu, no? Yung taga-CDO natin, nag-stucky siya para lang, hindi niya sinabi sa akin kung anong sitwasyon ng best friend niya. Nag-stucky siya, from CDO siya, hindi yung dalawang stockies natin ngayon, yung nauna pang stockies. Hindi niya sinabi sa akin, sabi niya, Doc, kailangan kong i-gift to sa aking best friend. Because yun ang namahala sa business niya sa Cebu. Okay? And hindi niya sinabi kung anong sakit. Sabi niya, Doc, ito ba makakatulong? Alam mo, sagot ko, yes. Why? Sa blood. Okay? Sa immune system. Okay? So, siya yung nagbo-boost. And then, I found out, nung pagpunta namin last year, sa kanya inamin sa akin, Doc, alam mo ba, inubos ng aking friend yung binili kong stockies. Silang mag-asawa nagsabi sa amin, Doc, siya po ay may AIDS, may HIV. At naggulat po kami, Doc. Nag-normal po yung CD4 cells niya. Umabot ng 800. Praise the Lord. So, hindi po nakapagtaka. Why? Because ang trabaho ng ating red pine is the blood. Okay? The cells. Yun yung pinaka-target na trabaho ng ating red pine.
Kaya hindi ka magtataka. Sabi ko nga kanina, kung gusto mong gumaling ng iba't ibang uri ng sakit, unahin mo blood mo. Yan yung unang defense. Kung gusto mong ayaw magkasakit, unahin mo pa rin yung defense mo. Palakasin mo siya. Why? Hindi ka magkakasakit. Ang lakas ng kanilang, they functions doon sa kanilang normal functions. Dahil hindi rin pwedeng sobrang taas ng immune system natin. Kapag ang tao na sobrahan ng taas ng immune system, ang tawag dyan ay autoimmune disease. Tandaan niyo ha, palalakasin natin ang immune system, pero hindi natin pwedeng paataas ayon ng sobrang immune system. Why? That will fall to autoimmune disease. Okay? Tandaan niyo yan. Pag sobrang lakas ng immune system nyo, ang tawag dyan ay autoimmune disease. Sobrang tapang na niya, sobrang lakas. So, hindi na niya makontrol even its own. Sinisira na niya. And that is called the autoimmune disease. Alright? So, lahat ng ito ay T cell and B cell. T is the thymocyte. Tandaan nyo, si T cell may helper cell, may killer cells. Okay, cytotoxic cells, they fight a lot of toxicity. Yung mga toxins na pumasok, trabaho ng adaptive immunity yan. Si B cells at saka si B cells ay yung kanyang antibodies, ang pinapalakas. Yung mga satellite, kailangan active. The antibodies and the antigen, kailangan active. And that is fall under the B cell. Okay? Helper cell. Okay, B cell and the T helper cell. So, naintindihan nyo na, ganon ka-complex yung ating immune system. Hindi lang yung naririnig natin na, oy, pampalakas ng immune system yan. Ang dami kong tinanong yan, saan ba immune system mo? Hindi niya masagot. Hindi niya masagot. Diba nakakahiya, tinatanong, nagpo-promote tayo ng product, ay magaling to sa immune system. Tapos di mo alam anong component niyan na nagpapalakas ng immune system mo. Nakakahiya. Paano kung tinanong ka ng medical? Yari ka. Paano hindi mo masagot? Remember, knowledge is power. Knowledge, yan yung sandata natin kung lulusob tayo sa isang labanan, especially sa health. Structures and organs of the immune system. So the structures of the immune system detailing the parts of the body that play a role in immunity. This includes the lymphatics, the lymph nodes. Of course, sila yung mga key role in the immunity. Gaya ng sinabi ko kanina, doon dumadaloy ang white blood cells sa lymphatic. Why? Ang lymph nodes ang nagtatrap ng mga bacteria, ng mga kung ano-anong mga pathogens. That's why doon din halos dumadaloy yung ating white blood cells. So what is the component of lymph nodes? Yung sa lymph. Ano ba ang nagfo-flow? Okay. A fluid containing water, sugar, salt, waste, white blood cells, and the protein. Yan yung mga dumadaloy sa ating lymph. Lymphatic vessels. Okay, kung meron tayong blood vessels, meron din tayong lymphatic vessels. Yung lymphatic vessels, lymph vessels, carry lymph within the lymphatic system. Lymphatic capillaries are the smallest of the lymphatic vessels. So these are the fluid containing. Yan yung laman ng ating lymphatic system. Even the waste. So yan yung laman ng ating lymphatic vessels. Alright? So, so types of lymphocytes. Ito yung kanina. Si lymphocytes is part of the white blood cells. Diba? Sabi ko sa inyo, kapag sobrang taas ng lymphocytes, it means matindi pong toxins. Okay, toxins from the personal care, toxins from the food, toxins na may mga carcinogenic component. Okay, lahat ng nag-component na harmful sa ating body na nagdadamage ng cell, si lymphocytes ang nagfa-fight niyan. Okay? Si cytotoxic, puro toxins. Toxins doon sa mga na-inhale natin, sa mga pesticides, na-inhale na mga kung ano-anong mga chemicals, no? Those are toxins. At si lymphocytes ang magtatrabaho niyan. So alam niyo na ha, yung part ng WBC, siya yung pinaka-general, no?
Siya yung general ng ating immune system. The lymphocytes, okay, tandaan nyo, kapag si lymphocytes manghina, doon mag-uumpisa ang mga bad cells. That's why nagde-develop ng cancer cells. Because of too much toxins na pinasok natin, inintroduce natin sa ating body. At ang nagsuffer niyan is the blood, particularly the red blood cells. Bit-bit ng dugo, lahat ng toxins. At si lymphocytes dapat ang magwawalis niyan. Kaya lang, too much toxicity, si lymphocytes po ay naapektuhan. Hindi na niya magagawa, hindi siya effective. Kaming lilinisin na ipinasok mo sa katawan mo. So pati siya nanghihina. And that's why later on, magulat ka, ay meron ng bukol, ay meron ng mga lumps na tumutubo. So ibig sabihin si lymphocytes, yung ating white blood cells na si lymphocytes, hindi na niya nakayanan pati siya bumigay. Remember that, yung may mga immunosuppress patient has absent of lymphocytes. Kaya hindi po sila tatagal sa mundong ito. Pag hindi mo alagaan ang ating dugo, ang iyong dugo, si lymphocytes, kailangan yan mapalakas natin para makapag-perform. Why? Toxins ang kanyang tinitira. Trabaho niya yan. So, antigen recognition, effects and functions. Ayan na. Neutralization, si B cell from the bone cell. Si B cell merong T helper cell. Si thymus gland. Okay, may T helper cell, cytotoxic cell, T cell regulatory, and natural killer cells. Ang trabaho ni lymphocytes, lahat ng ito, okay? Tulong-tulong, punong-puno ng toxins ang iyong ipinasok. And kung may mga bad cells na, meron pa rin siyang kakayanan to fight the cancer cells. And that is the functions of the lymphocytes. Kung tutusin, si lymphocytes ang palakasin mo every time na may cancer ang isang patient. Pero anong ginawa mo? Kung ano-anong pinasok mo na mga cancer medicine agent, kaya si lymphocytes, instead na mag-fight, pinatay mo pa rin siya. So, yun tulad nung ipinost ko sa group chat. Diba? Ang totoong pumatay sa tao ay hindi po ang cancer cells, but doon sa mga medicine na ipinasok natin. Sino ang mag-fight? Wala na yung natural killer cells. Mismo tayo ang pumatay sa number 1 na nag-protect sa atin against cancer cells. Dapat palakasin yan. Ang ginawa natin, pinatay natin sila. No wonder, pagdating ng time, goodbye. Okay? So, antigen, pathogen, soluble antigen, antigen presented by professional APC. Itong secretion of cytokines. These cytokines is the result after too much toxicity introduced to our body. It will develop the cytokines. This is part of the defense produced by the T cell. Cytokines, mag-activate to fight the cancer cells, no? Activation of macrophages, activation of T cells and B cells, and also to fight the inflammation. Okay? So, elimination, antigen presented by infected malignant cells. Okay? Trabaho ng lymphocytes yan. Yung mga trabaho, tandaan nyo ha, nasa dugo ang mag-fight ng cancer cells. Huwag kalimutan, the lymphocytes. Pero anong ginawa natin? This is already equipped. No? Equipped na siya. Ito, may mga pumasok. Alam nyo, ang talino ng lumikha sa atin. Alam niya na mga, tayo mga, tawag niyan, abusado tayo. Sabi ng God, itong taong to, abusado to pagdating ng time. Pero sige lang, lagyan pa rin kita ng defense. Equal, lahat tayo ay equal. Pero sometimes, hindi natin yun nakita dahil wala pong nagturo sa atin. We are being blinded sa situation ng medicine ngayon. Actually, mahirap na magsalita. We are not allowed to explain. Okay? Depends on diagnosis.
Depends on prognosis. We do not listen to our own body. Remember, our body can able to heal us. Alright? Kaya lang, paano tayo gumaling? Tayo mismo nagsira. Hindi natin alam ang trabaho ng ating mga nagre-rescue. Si white blood cells, yung ating protection, nagre-rescue at para i-rescue, para hindi yan mamalagi sa loob ng katawan natin. So, para yung cell natin ma-protect. Number 1, trabaho ng ating WBC is to protect the cell. Why? Lahat yun gustong sirain. Kailangan masira yung DNA. Why? Nasa loob ng cell ang DNA. Pag nasira na yan ng mga virus, ng bacteria, ng parasite, paano pa ma-repair? Hindi na ma-repair. Why? Wala ng signal. Naandun ang command inside the DNA. Alright? Kaya lang nasira dahil sa kapabayaan natin. Nasira dahil sa sobrang abuso natin. Wala tayong pakialam. Basta lahat ng masarap, lahat ng mabango ka, kumikintab na yung mukha mo, kumikintab na yung skin mo na halos pwede nang magsalamin sa skin mo, na gusto mo maganda ka. Wala pong kasing ganda ang natural na beauty. Why? Hindi ka nag-introduce ng toxins. Hindi ka nag-introduce ng lason. Akala mo yung bango na kung ano nung pinaid sa katawan mo, yung makinain mo na kasarap-sarap na punong-puno ng lason, akala mo isi-save ka niyan, idadamage ka niyan. So, napakahirap mag-maintain ng health sa panahon ngayon. Magiging careful po tayo. Ito yung rason kung bakit nasa puso ko yung pagtiteach. I want you to understand ano bang klaseng katawan meron tayo. Sabi nga, alam nyo ba, our permanent address, no other than, hindi yung bahay natin kung saan tayo nakatira. Our permanent address is our own body. Wala na pong iba. Pag tinanong ka, saan yung address mo? Ay doon sa ganito. Sa, saan ba? Sa Pluto, yung address ko. But actually, our permanent address is our body. Wala pong iba. Kaya alagaan natin to. Huwag nating lasunin. Okay? So, the regulatory, diriin mo, may helper, may cytotoxic, may regulatory, may natural killer cells pa. No antigen recognition function. Regulate and suppress the immune response. See? Si regulatory T cell, alam niya, oops, medyo nagiging hyper ka na immune system. Oops, teka lang, isosuppress kita. Baka tanungin nyo, ay, kakainom ka ng red pine, baka magiging hyper na yung aking immune system. Do not worry. Your thymus cell is the one to regulate and suppress the immune response. Alam nila, di mo kailangang utusan. These are the part of the lymphocytes found in our WBC. They know kung kailan nanghina. Kapag nanghina, kailan nilang i-regulate. Oops, teka, sige, go. Kapag sumobrang hyper, oops, teka lang, isusuppress natin. And that is the function of our T cells found in the thymus gland. Diba? Nakaka-amaze yung ating katawan. Sobra. Now, let's go to the natural killer cells, part of the lymphocytes. Self-antigen, foreign antigen on host cells. Elimination of infested malignant cells. Iyan yung sinabi ko sa inyo. Kung sino ang pinaka-strong, more than, no? Wala naman talagang pumapatay ng cancer cells. But the elimination of infested of the malignant cells is no other than the lymphocytes to its natural killer cells. Meron tayong defense. Kaya lang di mo alam. Kaya kung ano nung pinapasok mo nga mga chemotherapy, kakakemo mo, pinatay mo sarili mo. Pinatay mo si lymphocyte. We have the natural killer cells that will protect our body. Pero sinira mo
Ikaw mismo nagsira. Pagdating ng time, sabihin nila, kasi sabi ng doktor ko, well, the doctor cannot save you. Wala pong magaling na doktor kundi yung ating katawan. But of course, si Lord. Siya may-ari nito. Hindi tayo ginawang talunan. Tayo lang nagpapatalo because of lack of knowledge. Okay? So, masyado natin tinakot sarili natin due to the lack of knowledge. Wala pong nagsabi, walang nagturo, walang nagturo na meron pala tayong ganito. Ngayon, tanungin ko kayo, can you realize gaano ka-powerful yung dugo natin na kaya tayong isave? Isipin mo, lymphocyte pa lang to. Matindi ang trabaho ng lymphocyte. Siya ang pangsangga ng mga cancer cells. Siya ang pansangga ng mga toxicity. May helper na, may cytotoxic pa, may regulatory pa, may pumapatay pa. Lymphocyte pa lang yan. Wala pa si neutrophil, si eosinophil, si basophil, si macrophage, si plasma. Aba, pag nagsabay-sabay yan magtrabaho, hindi mo ba naisip gaano ka ka-powerful? Okay? So, ito yung mga trabaho nila. Okay? So, gusto ko lang ipaunawa sa inyo. Gaano tayo ka-powerful? Na kadalasan nagpapatalo tayo dahil sa tinakot. Matakot talaga tayo kapag hindi natin alam. Pag ano sabihin ng ano sa'yo, ito, inumin mo, ito, ganito. Lalo na pag may sakit ka na, o may bukol na, lahat gusto mong inumin. At akala mo yung pag-inom mo, gagaling ka? No. There is an interaction that can harm the other system. And later on, it will develop complications. Nagkalabo-labo tuloy. Instead na gumaling ka, lumabo-labo pa, hindi na alam ng system mo. Ano ba talaga? Ang dami naman trabaho, kawawa ang liver. Kawawa din ang kidney. At lalong kawawa ang dugo. Kung ano nung pinasok mo, si dugo ang taga, lalamog. Lalamog. Anong pinasok mo, siya ang lalamog. Napakahirap ng trabaho ng dugo natin. And remember, the blood travels 100,000 kilometers within the whole body within 1 minute. Naisip ba natin yun kung paano natin dinumihan? Pinasukan ng kung ano-ano. Kaya pag nagkasakit ang isang tao, wala kang ibang sisisihin, kundi ikaw. So, this is how our immune system works according to the innate and acquired immunity. May innate na, may acquired pa. Saan pa tayo? Alright? So, kaya ako sinabi sa inyo to, ganito tayo ka-powerful nilikha ng ating Ama. Hindi talunan. Dugo pa lang yan. Wala pa po yung ibang system. Dugo pa lang to. Immune system pa lang to. How much more yung iba pa? Okay? So, dito pa lang tayo. Gusto kong i-emphasize sa inyo na nilikha tayo ng Diyos, protected. Nilikha tayo na hindi dapat tayo talunin na doon sa makalaban nating kaliliit. No? Doon sa mga microscopic bacteria. Nakakainsulto sa atin na pati tayo nilusob yung ating katawan dahil sa kapabayaan, dahil sa lack of knowledge, number 1. Okay? So remember, yung ating antibodies, especially the B cell, no? The B cell, siya yung nag-activate. The antibodies, saan ang gagaling antibodies na to? Pinaka-strongest antibodies that protects us the lifetime is from the mother's antibody through the first milk. Yung ating tinatawag na, ano ang tawag ng unang milk? Colostrum. Kaya pag pinainom ka ng colostrum na galing daw sa sheep, papayag ka, only once lang mag-pass ng antibodies. The strongest antibodies that will cover us the lifetime is from the mother's colostrum. Walang colostrum galing sa sheep. Gusto kong ipaalam sa inyo yan. Kahit uminom ka pa ng isang balding colostrum na yan, aba,
Mas tinalo mo ang colostrum ng mother kaysa mas ininsulto mo yung colostrum, yung protection mo from the mother, mas pinalitan mo ng colostrum na galing sa hayop. Mas powerful yung hayop kaysa mother? No way. Merong isa, taga Bicol, nagsabi sa akin, Dok, proud na proud sa, actually, meron akong colostrum na iniinom ko. Well, kung colostrum ka, di sana mukha kang bata, bakit ang tanda-tanda mo tingnan? At bakit ang dami-dami mong sakit? Nagka-psoriasis ka pa. How come? Na pinrotek ka niyan. That's the power of mother. Her antibodies pass on to the baby, and that will cover us the lifetime. The strongest antibodies. Ang bait ng Diyos sa buhay natin. Yung antibodies na yan, parang mga satellite, oops, may pumasok, parating na sila. And then, magiging alert na lahat ng WBC. Na-amaze ba kayo sa ating dugo? Sila yun. Memory B cells respond to the subsequent infection by the same pathogen. Tingnan mo, may memory cells, di ba? Yung ating mga B cells. Even the T cells, it has memory. It has helper, it has killer, it has memory. Alam nila, ay nako, ito na naman ulit, sorry ka, hindi ka na talaga makakapasok. Sinisipa ng ating antibodies. Ika-clamp nila yan, oops, hindi ka makakapasok, kilala na kita, kahit mag-disguise ka. Remember, there are a lot of bacteria na nagdi-disguise. Okay? Maraming bacteria na nagdi-disguise. Right, be careful. Meron tayong tinatawag na, especially sa ating innate immune system. Like for example, the microbiome. Okay, microbiome is part of our immune system. Trillions din yan. It is found in our stomach and intestine, the microbiome, to protect the H. pylori of our colon. Okay, that microbiome is a good bacteria. But later on, kapag bumagsak ang iyong immune system, pag naging madumi ang iyong dugo, nang hina ang WBC dahil sa dumi ng dugo mo, magiging, ano sila? Basta yung mga good bacteria, kapag bumagsak ang immune system mo, madumi ang dugo mo, magiging bad sila. Pero may other meaning yan. May other term yan. Later na. Maalala ko din yun. So, be careful. Sabihin natin, ay, okay lang yan. Kain tayo ng mga kung ano-anong, yung mga kinakain ni Bonabel. Mga Yakult. Yakult. Hindi po totoo yan. Okay, sorry sa mga nagbibenta ng Yakult. Sorry. Sobrang taas po ng sugar. Favorite po yan ng mga bakterya ang sugar, ha? Okay. Magiging, gusto ko nang banggitin yung term. Di ko mabanggit. Wait lang. Basta magiging bad sila. Nagiging ano sila instead na, kumbaga parang, ang ganda kasi ng term na yun di ko maisip. Post-parasite? No. Pathogenic, Doc? Sabi ni No. Sir Keith. No. Opportunistic daw. Opportunistic bacteria. Maging opportunistic. Alright? So, it is a good bacteria from our adenoids going down lahat ng ating mga immune part of the immune system, no? We are equipped with microbiome. That is the good bacteria, no? Para we have bacteria in our body. No, yung mga microbiomes, a lot of H. pylori is a good bacteria. Pero magiging opportunistic sila pagdating ng time kapag bumagsak ang immune system. Especially the WBC, pag sobrang dumi na ng iyong dugo, magiging opportunistic sila. Instead na i-protect nila yan, hindi nila magawa. Mismo sila ang mag-ruin ng isang part na yan, especially the stomach, the H. pylori sa ating colon. Maging opportunistic bacteria. So be careful, ha? Sabi nila, ay marami tayong microbiome. Be careful. Too much intake of synthetic drugs, the microbiome become opportunistic. Remember that. Okay, so these are the B cells and the T cells. Okay, ito yung cells. Now, kung nakita nyo ito yung antigen, ito yung antibodies.
Antibodies, yan yung sabi ko sa iyo, parang satellite. See, the B cells and the T cells, ang dami nila. Tingnan mo si T cells. CD4 cells. TCR, CD3. Ito, titingnan na to, especially kapag may autoimmune, immunocompromised patient, yung mga may HIV, titingnan tong T cell, especially the CD4 cell. And these are all, i-test nila to, makikita dito, kung maraming cytotoxins, cytokines, maraming kinins, okay, ito yung iti-test kapag meron ng neoplasm or meron ng presence of cancer cells, no? This is the B cells. Kung titingnan nyo ang B cells from the bone cells, grabe po ang antena. Hindi ho basta-bastang atakihin yan. Ganun katindi. Alright. So, eto yun, ipakita ko lang sa inyo, no? Kung paano magtrabaho yung ating immune system. See? Kunyari, eto yun, no? Activated helper T cell, protein-presenting antigen fragment. Ito, kunyari may pumasok. Okay, the cancer cells. Macrophage captures, engulfs, and digests an antigen. Tingnan nyo, parang ginaganon-ganon nila. Oops, teka lang. Minamacrophage. Parang minamagnet nila. Oops, teka lang. Tandaan nyo, si neutrophils ang unang nagdi-defense. Neutrophils. Siya yung taga-engulf. Kapag hindi matapos lahat ng neutrophils, here comes the basophils. Ano? Neutrophils, si eosinophils. Sa eosinophils, ang tagapagsunod ni neutrophils para lang makuha lahat. Okay? And then, here comes the basophil. Kapag meron pang hindi natira talaga, ayan na, magre-release na ng histamine. Iinit ka na, yung mucus mo, lalabas na para hindi sila makapasok sa lungs. There are a lot of rhinoviruses, especially sa ating nose. Mabilis tayong makaano ng rhinoviruses. Sabi nila, kala ko ba pag nag-red pine, lumakas yung immune system natin? Bakit madalas ako ubuhin, sipunin? Aba, ngayon mo maintindihan. Nagpasalamat ka, active ang immune system mo. Kapag nilagnat ka, magpasalamat ka, hindi tulog ang iyong immune system. Especially the basophil. Active siya. Ay, kaya pala ako nilagnat kasi active si basophil. Meron palang nakapasok. Kaya niya ako pinapalagnat para hindi siya kumalat kung saan-saan. Pero nung ginawa mo, dinisable mo yung trabaho niya. Uminom ka ng mga gamot para matanggal yung lagnat. O di nakapasok ba? Malaya ba ang bakterya makagala? Malaya. Kaya ang tagal mong gumaling. Okay? Matagal ka tuloy gumaling. Merong normal. Okay? Ilan nga ang 37.5. Okay, pag umabot na ng 40, doon ka na kailangan take ng gamot kapag nasa 40 na. Ibig sabihin, hindi na kinaya ni basophil yung matinding, kumbaga merong temporary rescue, and that will fall under synthetic drugs, yung mga pang fever. Kasi baka apektuhan din ang brain sa too much na temperature. Alright? So, pag nasa 37, 38 pa, relax lang. Part yan ng immune system. Ginawa mo, dinisable mo, ininuman mo ng pang-fever, hindi yari ka, gumala tuloy, di ang tagal mong gumaling. Nagka-abscess ka pa, kung ano-ano pang nangyari sa'yo. Why? Dinisable mo yung trabaho ng natural body response. Alright? So, ito magtrabaho yung ating immune system. Ang tindi nila. Tingnan mo yung antibodies. Oh? Okay? Tingnan mo yung antibodies. Sumahaba yan sila. Okay. Hanggat kaya nila. Para silang mga satellite. And then, si antibodies, nakalakyan kay antigen. Handaan nyo yan. So, ganun magtrabaho ang ating dugo to protect us. Alright. Capillaries have thin walls which allow fluid in the tissues to flow between the capillaries and the tissues. Even the capillaries, no? Matindi po talaga yung ating blood. Fluid in the spaces between tissues is called interstitial fluid. Especially sa ating, dito sa ating tiyan, meron po itong tinatawag na interstitial fluid. In between the tissue and the space, meron po itong interstitial fluid. Ang tawag dyan.
Once the interstitial fluid flow into the lymph capillaries, it is called lymph. Alright? Bakit kailangan may interstitial fluid? Para hindi po yan magkaroon ng pressure, magagasgasan. Ito yung ating mga colon, ito yung tas ito yung ating mga ribs. Aba, magasgasan yan kung walang interstitial fluid. Nakaprotect pa din yan sa loob. Even our lungs, meron pa po yung tinatawag na pleural fluid from the CSF fluid na nanggagaling sa ating spine. The CSF, the cerebrospinal fluid, even our lungs, meron tinatawag na pleural fluid. Naka-float ang ating lungs para hindi po magkaroon ng gas-gas doon sa pinaka-thoracic. So, naka-float. Ang tawag dyan ay interstitial fluid. Together with the lymphatic. Alright? Lymphatic vessels. Structures and organs of immune system. Even sa heart natin, equipped with immune system. No? Ayan o yung lymph nodes sa ating heart. Kasi kailangan nating i-protect. Why? Our heart, kapag nagkaroon ng infection yan, during childhood, ang tawag dyan, kapag ang heart nagkaroon ng infection, ang tawag dyan ay rheumatic heart disease. Okay? Tandaan nyo ha, ang rheumatic heart disease is due to infection. So ano nangyari? Nagkaroon ng infection ng heart mo? Because your immune system response ay nag-weaken. So meron lahat ng organs natin is equipped with immune system. Alright? So lahat yan. So lymph nodes, sinabi ko na yan kanina. Okay? Lymph nodes, location of the major, ayan, tonsils, adenoids sa neck, sobrang daming lymph nodes. Armpit, how many lymph nodes do we have? 500 to 800 lymph nodes all throughout the body system. Alright? So, ano pa ba? O, yan yung lymph nodes. Lahat ng ating system ay merong lymph nodes. Talaga namang nilagyan talaga ng mga, tawag yan? Mga protection, nilagyan ng mga guard. O ito, dito, lahat yan ha, may guard. Para hindi basta-bastang i-damage, sisirain. Ang bait ng lumikha sa atin. Sobrang bait. Alam niya na pag nasira to, kawawa naman. Lagyan natin ng lymph nodes. All over the body. Protected po yan. Okay. So the spleen, the thymus gland, so ito yun. Thymosin aid with T-cell movement. Itong ano natin, yung ating thymus. So, thymosin is a hormone, okay? Lymphocytes, sinabi ko na kanina, the B lymphocyte and the T lymphocytes, okay? Now, here comes the antibodies. Antibodies are assembled out of protein chains. Ayan yung itsura ng antigen. Ito yung antigen. Yan yung mga antigen. Diba sa COVID? Yan, may antigen. Yan. So, ganito ang itsura. These are chains of protein. These are many different chains that the immune system assembles in different ways to make different antibodies. Okay. Ano nga yung pinaka-strongest antibodies? Pass on from the mother to the child. It is from the colostrum. The strongest antibodies that will protect us the whole lifetime. Antibodies as receptors. Sabi ko sa inyo, para silang satellite. Uy, may nakapasok. Teka lang. Oh, ready na kayo. Meron tayong luluso, may aatakihin tayo. See? Antibodies can attach to B cells, okay? And serve to recognize foreign antigens. Bone cell, okay? Pagdating si antibodies, saan to nanggagaling? From the mother. Okay, pass on to the child. Siya yung pinaka-satellite ng buong cell para ma-detect niya na nandyan na yung microbes, so bacteria papasok na, oops! Ito yung antigen. Ito yung mag-a-attach sa antibodies. But, sorry ka, napaka-strong ng WBC mo. Kaya hindi ka basta nagkakasakit. So, this is the illustration, no? Ito yung okay? The monoclonal antibody locks onto the antigen. This can cause the immune system to attack the cancer cells. Okay? So, kung may cancer cells, malakas ang antibodies, hindi siya basta-basta. Ilalak niya yan. Okay? Kaya ilalak niya para hindi atakihin ang cell. Pag cancer cell, ang may problema is the cell. Kaya nga, cancer cell.
Kaya nga ang ating antibodies ay kailangan yan malakas kasi sila yung nagpo-protect, sila yung pinaka satellite. Oy, may parating dito. Okay? Alright. The cancer cells, kailangan nilang monoclonal antibody locks onto the antigen. Okay? This can cause the immune system to attack the cancer cells. Okay? Sila yung nagsisignal. Antigens as effect. Tingnan nyo. Kung makikita natin, free antibodies can bind to antigens which tags the antigen for the immune system to attack and destroy. Yan ang power ng antibodies. So, nasa antibodies na tayo. Matindi na po yung protection kanina. Meron na naman ito si antibodies at saka si antigen. Tingnan nyo ang antibodies. Matindi. Siya yung naglalak up, ilalak up, teka lang. Sila yung mga satellite na talagang una. Ayan. Snake venom enzyme. Ito na. Di ba meron tayong taga Uzami City na kinagat ng, di ba doon sa testimonies? Doon sa mga nakakita, yung patient po nakagat ng venomous snake. Bago lang po yun. I think the other month, last March, okay? Natutulang, wala pa pong 3 weeks yung pasyente naka-recover. Ang sabi sa hospital, paakyat na po. Delikado pag umakyat towards the brain ang venom. Why? It paralyzes the person. So what will happen? If you continuously take ng red pine, ang iyong dugo, especially the WBC, magiging alert. So what will happen? Kapag alert ang WBC mo, especially yung malinis ang dugo mo, and then nagiging alert yung ating WBC, especially the antibodies, tingnan nyo kung anong trabaho. Ilalak ng antibodies ang venom. That's why magi-stop. Yan yung power na nagagawa ng ating immune system. Pinapalakas ng ating red pine, kaya hindi po namatay yung pasyente. Gumaling na po ang pasyente. Praise God. Matindi po ang na-encounter nung kinagat ng ahas. Venomous po talaga. Iyan ang trabaho ng antibodies. Even the venom ng snake, kaya niyang itrap. Antibodies block the active site of the toxic enzyme in the snake venom. Congratulations to us. Ang galing po ng ating red pine. Hindi mismo ang red pine ang Sa trabaho na to, ang ginagawa niya, nire-rescue niya yung ating immune system dahil lang hina na. Ang trabaho ng ating red pine, nire-rescue ang ating immune system. Hindi niya binabypass. Kung hindi, inire-restore niya, oy, ito yung trabaho mo, tulungan kita magtrabaho ka uli. Yan yung trabaho ng ating red pine, nire-restore yung normal function. Hindi siya substitute. Okay? Kadalasan kasi sa mga iniinom natin, puro substitute. May natural na nagtatrabaho dyan sa loob ng katawan. Dapat yung nagtatrabaho, yun ang i-repair natin para magtrabaho ulit. Yan yung trabaho ng ating red pine. Especially sa ating WBC. Napakagaling ng ating produkto. At ito mismo yung venom, meron na po tayo na-encounter dito sa Uzami City. Gumaling po talaga. Okay? So, role of antibodies released onto the bloodstream will bind to the antigens that they are specific for. See? Kakainom niya ng red pine. Ang ginawa ko noon 333. Mag 333 ka kasi sabi ng doktor, pwede nang parang maparalyze yung tao, hindi mag-lock. Pwede makoma because of the venom. Pero sabi nung ni Prima, yung stockist natin sa Uzamis, Dok, anong gagawin ko nito? Sabi ng doktor, ganito ako, mag 333 every hour. I thanks God. Napakagaling, hindi po umabot ng 1 buwan. Gumaling yung ating pasyente. And I thank God for that. So, kasi nasa bloodstream, antibodies, kasi ibabay niya dun sa antigen. Di ba yung antigen ng venom? Yun yung trabaho ng antibodies. Ito, ayan, magbabind siya. Yan, kunyari, ito yung blood natin. Bit-bit niya yung ating, the WBC. Ay malakas ang immune system. Ayan, may venom na, may venom. See, ang trabaho ng antibodies, i-bind niya sa antigen ng venom. That's why, hindi nakakapagtaka kung bakit gumaling pati yung kinagat ng ahas. Yan ang trabaho ng ating produkto. Nire-rescue yung normal na trabaho ng ating immune system. Antibodies may disable some microbes. See? Ultimo, yung microbes.
dinidisable niya yung mga microbes or cause them to stick together. Alam mo, trabaho ng antibodies? Iipunin niya lahat yan. Yan yung trabaho ng antibodies. Hali kayo dito, hindi kayo para dito, tanggalin mo yan. Okay, dito tayo. Nagdidikit-dikit lahat, pinagsama-sama niya para hindi magkalat. Yan ang trabaho ng antibodies. They tag microbes so that the microbes are quickly recognized by various white blood cells. O ito, pag naipon na niya, yung parang winawalis mo, kunyari ang daming dumi, winalis mo, sinama-sama mo dito. Pag once nasama yan, may tagapagtrabaho dyan. Sino ang nagdi-destroy, nag-a-attack? Neutrophils. Wawalisin, iipunin ng antibodies. Oops, dito kayo. Dito tayo. Pag na-detect na ng immune system, especially the neutrophils, and then the basophils, and then imamacropods. So, meron pa bang sakit? May mangyayari bang inflammation? Wala. Dahil sila mismo ay alert. So, this is our body. Very much amazing. Role of the skin. So, yan yung trabaho. Sweat and oils contain antimicrobial chemicals, including some antibiotics. Pero anong ginawa natin sa skin natin? Dead skin cells are constantly sloughed off, making it hard for invading bacteria to colonize. Kaya nga magtataka ka, bakit ang dami ko pa ring libag? Pero anong ginawa mo? Tinanggal mo lahat ng libag at nilagyan mo ng sunscreen lahat yan. O kaka-sunscreen mo, sino na damage? Yung defense, first line of defense, the skin. Bakit na damage? Yung lotion mo, ang dami-daming maltodextrin, ang dami-daming kung ano-anong mga harmful chemical para lang hindi ka ma-penetrate ng rays ng sun. Hindi mo alam, si Dr. Sun, kailangan ni skin yan para mag-activate ang vitamin D na built-in sa ating katawan. Remember, ergocalciferol, the only vitamin D built-in sa ating katawan. Sino ang nag-activate para mag-activate siya? Only the rays of the sun. Pero nung ginawa mo, ang dami, hindi ako lalabas kung walang sunscreen, baka mangitim ako. Ako hindi pa ako natatakot magpa-araw. Kung nakikita niyo halos nangingitim yung aking mukha, nangingitim ang mga kamay. Alagaan ko yung buhay na meron ako. Once lang ito, ayoko, pananagutan ko sa Diyos ito. Anong ginawa mo sa katawan mo? Sinira mo. Mas piliin ko, magkanda itim, magkanda sunog-sunog ako. Kaysa sinira ko yung natural na gawa ng Diyos sa buhay ko. That's how I'm grateful. Salamat sa Diyos. Sweat and oils contains antimicrobial chemicals, including some antibiotics. Skin pa lang, antindi na po ng immune response sa skin. Pero masyado tayong, wala kasing alam paano magtrabaho ang skin. Kaya sobrang kapal ng mga sunscreen. Sunscreen, baka mangitim, baka mag-black and white. Okay? So, takot sila mag-black and white. Yung, ano ba yun? May mga pampabeauty na black and white. Di baling black ka. At least, alam mong too much exposure. Ang kailangan lang naman is 15 to 20 minutes. Di mo kailangan magbabad. So, pag alam mo magbabad, may payong naman. O kaya magkumot ka, kumutan mo yung buong katawan mo para kung ayaw mong mangitim. Ano ka na lang, magsuot ka ng raincoat para hindi directly sa skin mo. Mag-raincoat ka, di baling mainit, ayaw mong mangitim. Kaysa lagyan mo yan na kung ano nung sunscreen. Be careful. It has harmful chemical that leads to toxicity, especially in the blood. Later on, it will develop cancer cells because harmful chemicals from synthetic component can lead to neoplasm. It will develop later on cancers. Okay? Role of mucus and cilia. Kaya nga merong mga balahibo yung ating ilong. May mucus. Kasi pag naka-inhale ka ng mga kung ano-anong dust, kung ano-anong allergens, dito pa lang. Ibig sabihin, pag may kulangot ka, ibig sabihin, hindi inalaw ng Diyos na makapasok yung harmful chemical and harmful pollutants papunta sa lungs. Kasi kapag ang lungs nasira, hindi mo pwedeng dukutin. Okay? So, yun yung trabaho. Ang ginawa, tinanggal lahat ng buhok sa ilong. Ayaw kung may punasan ko. That is normal. It is a defense. It is part of the immune system.
para hindi makapasok yung mga viruses. Role of phagocytes. Okay, phagocytes. Ayan yung mga phagocyte. Several types of white blood cells, including macrophages, are the neutrophils. Yan yung sinabi ko kanina. The pinakaunang magtrabaho is two macrophages. Yung magsisignal sa antibodies and then rescue si neutrophils. Okay? The not so-called common cold. Ayan na. Nagre-red pine ako. Kung kailan nagre-red pine ako, palagi akong inuubo, pinagi akong sinisipon. Why? Akala ko lalakas ang immune system. Okay, remember, sinuses, adenoids are part of the immune response. Okay? A cold is an infection of the mucous membranes of the respiratory tract by a rhinovirus. Remember, there are over 100 rhinoviruses out there have been identified, which is one reason why we don't become immune to the cold. Remember, dati nagtataka ako, sabi ng mama ko, pag mag-uumpisa na ng ulan, kapag nag-ano na, ano tawag yan? Sa Bisaya, taligsik. Umaambon. Okay. Pag umaambon na, hindi ko maintindihan dati, bakit ayaw mo? Huwag ka, pumasok ka kasi lalagnatin ka o sisipunin ka. Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin yung ulan na yan, sisipunin ako. Yung pala, hindi ma-explain ng mga katandaan natin. But they have wisdom. Okay? Believe ako nung unang panahon sa mga matanda, yung mga sinasabi nila. Akala natin walang basihan, scientific base. But they have the wisdom. Ang tawag doon, wisdom. Walang scientific base. They cannot explain why. But the amazing thing is, it is a wisdom from God. No, hindi nila kayang i-define. How? Paano? Pag naambunan ako, sisipunin ako. It's because lahat ng rhinoviruses nagkalat kung saan-saan sa lupa, sa kalsada, kung saan-saan, sa mga puno. Now, pag nag-umpisa na ng ulan, lahat yun mabubulabog. Andun ka. Pag nabulabog na sila lahat because of the rain, andun ka, nalanghap mo. That's why it can cause cold. Kaya ka sinipon. Nakuha mo yung rhinoviruses. Sabi nila, akala ko ba malakas sa immune system? No, remember, we have 100 rhinoviruses, different viruses. That's why it is the reason why we don't become immune to the cold. Bakit ganun? Pumunta ako ng probinsya, sinipon ako, especially ako. Nagpapasalamat ako. Why? Every time sipunin ako, ubuhin ako, lagnatin ako. Thanks God, ang aking immune system ay active. Pumunta ako sa isang lugar, kunyari, lagi ako sa Manila. Pag umuwi ako Mindanao, nilalagnat ako, sinisipon. Why? Iba ang rhinoviruses na meron doon. Nalanghap ko na naman. Hindi na naman ako doon immune. Mas immune na ako dito sa Manila. Okay. Kasi alam na ng virus, ikaw pa rin yan. Pagpunta ko dun sa isang lugar, naku, panibago naman, nakapasok. And the one thing na pinapasalamatan ko, kapag sinipong ka, inubok ka, nilagnat ka, it means your immune system is still active. Fighting. No? Matakot ka pag hindi mo naranasan yan. Ano nangyari? But marami niyatang virus. Remember, they cannot be seen in our naked eye. Nagkalat sila everywhere. Sobrang liliit. And then your body is not responding. Be careful. Matakot ka. You are like a walking time bomb later on. Gumawa na pala sila ng kampo sa loob. Alright? So virus and bacteria, influenza are caused by viruses, which are non-living particle that contains genetic material and hijacks the cells to reproduce. Viruses cannot be killed with antibiotics. Sabi ko sa inyo, hindi yan nagagamot ng kahit anong gamot ang viruses. Because, ganun talaga siya. Alright? So, helping the immune system, medical science has created the system for augmenting the human immune system, the antibiotic and the vaccines. Hindi ko pinagbawal. Alright? Gaya ng sinabi ko, kapag let your immune system work the defense, okay? But kapag too much na, sabi ko, pag lagnat, pag nag-40 ka na, that's the time you need the rescue. Ibig sabihin, hindi na niya kinakaya. Lahat tayo ay meron lang maximum tolerance. Kahit tayo may maximum tolerance, even our immune system has maximum tolerance. Ito lang yung kaya ko. Kailangan ko na na-rescue. This is for emergency cases. Hindi yung 37.5 ka lang, 37.7 o lumagnat na, inom ka na. So, dinisable mo yung normal trabaho ng body.
Instead na magiging active sila, nag-weekend sila. Tayo ang nagwi-weekend. Every time na nag-40 or 39.5 ang lagnat mo, that's the time you need the rescue. Alright? Hindi ko pinagbawal yan. Ang synthetic drugs, we need that every time there is an emergency. Please do not forget that. Tandaan nyo, huwag yung kalabanin ang mga hospital, ang mga doktor. Why? Pinakalas na pupuntahan mo pag hindi na kinaya ng protection ng katawan natin. Takbo ka ng ng hospital. Okay? This is only used during emergency. Alright? Hindi siya pang maintenance or hindi siya pang substitute palagi. Let your immune system do it for you. Works for you. Okay? Huwag laging i-disable. So, wag na yan. Yan. Sa AIDS tayo. Acquired immune deficiency syndrome is caused by infection by HIV, human immunodeficiency viruses. Madami na to sa atin. Okay. HIV, ang pinakamataas, top 3 na pinakamataas sa Pilipinas, Pampanga. Number 2 is Metro Manila. Number 3 is Cebu. Okay? So, these are the places has highest rate of HIV. Okay? Pampanga, Manila, and Cebu. You can research. So, this type of disease or virus, tandaan nyo, ang AIDS, absent ang lymphocytes. Remember that. So, pag sinabing absent ang lymphocytes, siya yung nagpa-fight, tama? Ng mga pathogens, like ganito, mga viruses. The lymphocytes, part ng WBC. That's why ang tawag sa kanila, immunocompromised patient. Some drugs can slow down HIV reproduction, but no cure exists yet. Prevention is still the best cure. Ang galing ng Red Pine pagdating dito. Why? Nire-rescue niya yung umaatake dyan. Dapat ang nag-aatake dito, HIV and cancer cells are the lymphocytes. Alright? So, our bodies are under constant patrol. Alright? By a vigilant team of defenders. This immune system superheroes set up of barriers. Decide whether an invader is dangerous and when necessary, go to battle. Yan yung katawan natin. Equipped with immune system. White blood cells, called T cells, have the crucial task of protecting us from unwelcome pathogen and unhealthy cells, including the cancer cells. But like all superheroes, T cells have their weaknesses. Napagod din ang T cells, especially kapag hindi mo ingatan ang dugo mo. Hindi mo lilinisin dugo mo, mapapagod din sila. Cancer cells have proven to be a pernicious foe, matinding kalaban ng T cells by using a kind of invisibility shield to slip by T cells. Matindi ang cancer cells, ha? Magaling siya magtago. T cells careful watch. Time after time, cancer wins. All we need to do para hindi ma-active ang cancer cells, we need to clean up the blood. We need to strengthen the immune system, especially the white blood cells. This is our #1 defense. Cancer researchers are starting to figure out how to boost the power of T cells. See? And it turns out that once enhanced, they can be incredibly effective cancer killers. But what did you do? Instead na palakasin si T cells ng white blood cells, tinira mo siya. That's why pagdating ng cancer cells, pagdating ng mga viruses, hindi na nakaka-recover yung katawan natin because pinatay natin yung #1 killer cells, which is found in the lymphocytes, the T lymphocytes. So what are the factors to weaken the immune system? These are all the factors. Lack of sleep, stress, poor diet, kaya nga dumudumi ang dugo because of the poor diet. Sedentary lifestyle, gusto lang nakaupo maghapon, naka-aircon, ay magpapawis. So these are all the factors that can weaken the immune system. #1, from the food we eat. From the environmental factors, environmental lack of hygiene or excessive cleanliness. Excessive cleanliness can also weaken the immune system. Environmental factors, ang laki nito. Lahat yan.
are all factors that weaken our immune system. So we need to be disciplined. Okay? Kailangan natin magkaroon ng discipline. So ingatan natin ang ating dugo. At dahil dyan, maraming salamat at God bless everyone. Tapos na po tayo.